Babala po sa ating mga manonood. Hindi po layunin ng programang ito para siraan ang mga involved sa episode na ito. Pagkus, atin lamang sinasagot ang mga sinasabi nilang paninira sa Iglesia Katolika. Kasi lalaki ka eh. Nangangailangan ka ng nangangailangan ka talaga eh kung talaga ikaw ay tunay na lalaki. Maliban lang po si Kaborno. Pinaghilamos ko yung sariling ihi. Pinaghilamos ko yung sariling ihi. Pinaghilamos ko yung sariling ihi. Ako na mismo magsasabi, mangmang ako. Ano mang tawag dyan? Di standard of lies. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Masaya na naman itong episode na ito. Talagang kung mapanood ito ni SLTV, baka makukonsensya siya, Brother Gabriel. Dahil nga magkukontrahan ngayon itong aral ng kanyang amo, Brother Gabriel. Naku po, atin dito. Delikado po ito, mga kababayan. Kung si Yusuke the Vlogger ay gumagawa ng kanyang doktrina, baka magtatayo ng kanyang iglesia, baka si SLTV, ganun din, kapatid na Gabriel. Delikado yan. Kung naalala ninyo, mga kapatid, meron pong video, sinagot po ni SLTV yung ilan sa ating mga video, at meron po siyang binanggit, Brother Gabriel. Opo. Itong tungkol nga sa susi ng kaharian ng langit. Opo, sige nga, yan. bago muna natin simulan, pakibasa nga yung 16, 18 hanggang 19 ng Mateo para ipakita natin sa screen. Yes, opo. Mateo 16. Yan, 16 hanggang 18 hanggang 19. Ganito po nakasulat, mga kapatid. Ayan, lakihan po yung screen. Yan. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanain laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Yan po. Ayan, klaro po yan, mga kapatid. Opo. Itong sa Mateo 16, 19, may binabanggit po na susi ng kaharian ng langit. Ngayon, Brother Gabriel, bago na natin simulan at patutsadahan itong si SLTV, ay bibisitahin muna natin ang ating doktrina, Brother Gabriel. Ano ba ang ibig sabihin ng Mateo 16, 18 hanggang 19? Ayan, titingnan natin yan, kung ano po ba. Kasi alam natin si Pedro, binigyan siya ng susi ng kaharian ng langit. Siya po ay binigyan din ng chance na talian. Kung ano yung tatalian niya sa lupa, yan yung tatalian niya sa langit, Brother Gabriel. Opo. So, ano bang turo ng Iglesia Katolika tungkol dito? Pakibasa mo na yung katisismo, Brother Gabriel. Yes po. Sa paragraph 553. Ito, ipakita natin, mga kapatid. Ayan. Okay. Yung nasa CCC 553. Yan. Ito po nakasulat po sa may CCC 553. Ayan. Kita ko po sa inyo, mga kapatid. Ayan. Jesus entrusted a specific authority to Peter. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. The power of the keys designates authority to govern the house of God, which is the church. Yan. Jesus, the Good Shepherd, confirmed this mandate after his resurrection. Feed my sheep. The power to bind and loose connotes the authority to absolve sins, to pronounce doctrinal judgment, and to make disciplinary decisions in the church.
Jesus entrusted this authority to the church through the ministry of the apostles and in particular through the ministry of Peter, the only one to whom specifically entrusted the keys of the kingdom. Ayan, klaro po yan, ano, kapatid na Gabriel. Yes po. Ayon po sa ating katekismo, si Pedro lamang, ano, sabi dito, Peter, yung sa baba, Brother Gabriel, sabi Apo. diyan, si Peter po, mga kababayan, Peter the only one. Ulitin ko po. Yes. Peter, the only one to whom he specifically entrusted the keys of the kingdom. Ayan, ibig sabihin, si Pedro lang po yung binigyan ng keys of the kingdom. Baka sasabihin ng iba, yung mga apostol, yung ibang apostol, binigyan din ng authority. Yes. Ano bang authority yung binigay sa kanila? Ayon Opo. po sa katisismo natin, Brother Gabriel, Opo. the power to bind and loose. Yan yung ibinigay sa mga apostol. Ano? Hindi lang si Pedro yung binigyan yan. Ano Opo. ba yung bind and loose? Connotes the authority to absolve sins. Nasa Biblia yan, nasa John chapter 20, ano? To Yes po. pronounce doctrinal judgment and to make disciplinary decisions in the church. Yan yung power to bind and loose. Iba po yon sa keys of the kingdom. Kay sino lang ba ibinigay yung keys of the kingdom? Kay Pedro lang po yan, mga kapatid. At mabasa natin yan sa 16, 18 hanggang 19. Ngayon, eto yung mga apostol, yung bind and loose na ayon sa ating binasa kanina, at ano bang iyong talian? Balikan nga natin yung talatang yan, Brother Gabriel. Yes po. Bagitan natin, ayan. At ano mang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Ibig sabihin, bind and loose. Ibig sabihin, mga kapatid, yan ba ibinigay lang kay Pedro? Basahin natin sa 18:18 ng Mateo, Brother Gabriel. Ito naman po ang nakasulat po, 18:18. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ayan, klaro yan, Brother Gabriel. So lahat ng mga apostol, binigyan ng power to bind or loose. Ayan po yung nakasulat sa ating katisismo kanina sa paragraph 553. Pero hindi sinabi sa Mateo 18:18 na lahat po ng mga apostol hahawak ng keys of the kingdom. Walang ganong nakasulat, Brother Gabriel. Yes po. Sana naintindihan niyan, ano? Yan po yung dinidistinguish doon sa paragraph 553. Yan mga kapatid, ano? Ngayon, ito na. Noong nakaraan, mga kababayan, itong si SLTV, pinapamukha sa atin na yung susi daw na ito, kapatid na Gabriel, Yes. itong susi na nasa Mateo 16:19, ito daw ay, ano ba yung Aral sinasabi o niya? wisdom. Pakinggan ninyo. Ito pakinggan ninyo. Tignan ninyo mga kapatid. Palpak talaga itong taong ito. Sige, pakinggan ninyo siya ha. Alamin natin ano ba kasi ang susi na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang ibig sabihin ng susi na ito'y ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro at sa mga ibang alagad? No? Dito sa Lucas chapter 52, para malaman natin kung ano yung susi. Hindi natin tatanungin sa diksyonaryo. Sa Biblia natin tatanungin. Lucas chapter 11, verse 52, ganito ang sinasabi. Sa aba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan, hindi kayo nagsipasok, at iyong sinasansala ang nagsisipasok. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, sa aba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ang susi pala ay karunungan ng Diyos, wisdom ng Diyos, mga kaibigan. Ang susi pala ay karunungan ng Diyos, wisdom ng Diyos, mga kaibigan. Ang susi pala ay karunungan ng Diyos, wisdom ng Diyos, mga kaibigan.
So ang susi, aral. So ang susi, aral. So ang susi, aral. Yan po ang sinabi po niya, Kaburnok, no? Ang susi daw po ay yung wisdom, yung aral, na hindi lang binigay kay Pedro, kundi sa mga apostol lahat. Ayan, Brother Gabriel. O, kita mo na. Yung mga sinasabi niyang yan, palpak yan mga kapatid. O, unang-una, sabi niya daw yung susi. Siya naman nagsabi kanina, ibinigay daw kay Pedro. Nagbasa ng talata, ano? Yes. Tapos, Brother Gabriel, Opo. itong kanyang ginagawa, ano? Yung susi ng karunungan daw, in-associate doon sa Mateo 16:19. O, papalabasin niya kagad na kasi nga, merong ang susi na nakasulat. May Opo. susi din dyan. May susi din sa Mateo 16:19. Iisa lang daw yun. Yan daw yung aral, Brother Yung Gabriel. wisdom daw, Yung aral. wisdom daw. Yung wisdom. Opo. Diba? Titingnan natin ha. Wisdom ba talaga ang... Brother Gabriel. Yes. Wisdom daw. Sabi niya, wisdom daw yung tinutukoy dyan, mga kaibigan. O, kita nyo na. O, dalawang point yun ha. Yung isa, napatunayan nating mali. Sabi niya kasi, yung keys of the kingdom, o sa Tagalog, susi ng kaharian ng langit, sa Mateo 16:19, ibinigay din daw yon sa mga apostol. Hindi Opo. lang kay Pedro. Mali, palpak. Nako, wala sa Biblia yan, mga kababayan. O, Opo. ipakita mo nga uli yung 18 ng Mateo. Yes. Basahin natin ulit, Mr. Gabriel. Opo. Palpak talaga Ito po, ang aral nakasulat na ito. po mga kapatid. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Oh, meron ba diyang nasulat na yung susi ng kaharian ng langit ay ibibigay ko sa inyo? Wala namang ganun. Oh, ibig sabihin kay Pedro lang yun ibinigay, mga kababayan. Naku, palpak talaga itong si SLTV, mga kapatid, ano? Mahihiya ka sa sarili ko. Ako si SLTV, nahihiya ako sa sarili ko, Brother Gabriel. Mali pa lang turo ko eh. Opo. Ganun yung lalabas doon. Palpak si SLTV. Ngayon, ito sabi niya kasi yung susi ng kaharian ng langit, yun daw yung Wisdom. wisdom, yung karunungan ng Diyos, yung aral ng Diyos daw. Titingnan natin Brother Eli Soriano, ikaw yung tatanungin natin Pakinggan ninyo mga kapatid Nung itatayo yan, sinabi ni Cristo kay Pedro, ay bibigyan niya si Pedro ng mga susi ng kaharian ng langit. Ano ba kahulugan sa Biblia ng susi? Ano ba kahulugan sa Biblia ng susi? Ano ba kahulugan sa Biblia ng susi? Na ibibigay niya kay Pedro. Pakinggan mo. Sa Apokalipsis. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Ang susi pala, simbolito yun ng pagbukas Ang may hawak niyan, yung tapat, yung banal, yung totoo, si Kristo yun Siya yung may susi ni David. At sa hula pa lang, talagang si Kristo ang tinutukoy niya sa 22 ng Isaias. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat. At siya'y magbubukas at walang magsasara. At siya'y magsasara at walang magbubukas. Kaya ang simbolismo ng susi ay pagbubukas at pagsasara. Kay Pedro bilang apostol na nakaunawa ng kalagayan ng Kristo, binigay yung katungkulang magbukas at magsara. Kapatid. Kaya ang simbolismo ng susi ay pagbubukas at pagsasara. Kay Pedro bilang apostol na nakaunawa ng kalagayan ng Kristo, binigay yung katungkulang magbukas at magsara. Kapatid. Kaya ang simbolismo ng susi ay pagbubukas at pagsasara. Kay Pedro bilang apostol na nakaunawa ng kalagayan ng Kristo, binigay yung katungkulang magbukas at magsara. Kapatid. Magtali at magkalag. Sabi niya doon,
Kung babasahin natin ang Mateo 16:19, ganito. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ibig sabihin, yung susi, pambukas yun ng kaharian ng langit. Pambukas yun. Kaya ang tatalian niya sa lupa, tatalian sa langit. Nagkakaroon ng access sa langit. Oh, di ba? Sabi niya doon, kung babasahin Brother Gabriel, yung katungkulan pala, Brother Gabriel. Opo. Oh, di ba? Ano daw nun? Katungkulan ng pagbubukas at pagsasara. Yes. Oh, ano ibig sabihin nun? Eh di, authority, hindi pala, ay nako, talaga itong si SLTV ah. O, kita niya na. Anong sabi ni Soriano? Nasa Isaiah 22:22 ha. Katungkulan pala yon ng pagbubukas at pagsasara, yung tinutukoy dito sa susi ng kaharian ng langit, no? Ayun pala, di naman pala yung sinasabi ni SLTV. Iba pala, parang kaiba. Oh, di ba? Wisdom ba yon? Naku ha, SLTV ha. Naku, palpak. Naku, kawawa itong mga ngaral na ito, no? Nagkiklaim pa siya na, magaling daw siya. May binigyan daw siya ng authority ng mga aral. Eh, mali pala yung sinasabi. Iba pala kay Soriano eh. Naku ha, sino ba yung tama? Si Eliseo Soriano o si SLTV? O, i-comment nyo sa baba, mga kababayan. Ha? Comment down below. Titignan ninyo. Comment down below, mga kapatid. O, kita nyo na. O, SLTV, hindi ka pala sumusunod sa aral ng amo mo. Ha? Naku ha. O, sige. Brother Gabriel, Yes. basahin mo nga itong nakasulat sa 22:22 ng Isaias na binasa ni Mr. Soriano. Pakibasa, Brother Gabriel. Opo, ito po ang nakasulat po, no? Ano natin sa kanilang, dating Biblia 1905. At ang katungkulan, mga kapatid, takiya ko na lang. Ayan, sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. Ayan, klaro po yan. May katungkulan na binabanggit, ano? Sa English, anong ibig sabihin? Pakibasa nga sa King James Version. Sa King James Version, and the key of the house of David I will lay upon his shoulder, so he shall open, and none shall shut, and he shall shut, and none shall open. Ayan. So, itong pinapabanggit ng Diyos kay Ezekiah sa kay Eliakim ito, Brother Gabriel, no? Ibibigay kay Eliakim itong key of the house of David. Na kung sa Tagalog, yung sa pagsasalin, katungkulan. Katungkulan po yan, mga kapatid, ano? O, bakit ganon? Kasi ganito yon, mga kaibigan, ano? Si King Hezekiah, Brother Gabriel, binigyan ng Diyos ng authority. So yung si King Hezekiah, ipapasa niya sa pamamagitan ng pagbigay ng susi. Brother Gabriel, itong sa Isaiah 22:22. Ito, para mas maintindihan ng ating mga kababayan, basahin muna natin yung mula sa versikulo 20 hanggang 22 sa Tagalog. Pakibasa po, Brother Gabriel. Okay, simulan po natin sa may sa may 20. Okay. Ayan. At mangyayari na sa araw na yaon na aking tatawagin ang aking lingkod na si Eliakim na anak ni Hilcias. Okay? Ayan. Apo. Ayan, so sa versikulo 20, merong binabanggit na lingkod ni King Hezekiah, si Eliakim. O, parang ganito, foreshadowing yan, Brother Gabriel. Ano? Yes, sa Old Testament, Isaiah 22, 20 hanggang 22, foreshadowing sa New Testament. Yung hari na si Kristo, siya yung hari ng iglesia, ibibigay niya ang susi kay Pedro. Ganon din ang nangyari dito, no? Yung susi, ibinigay ni King Hezekiah, ipinapabigay ng Diyos kay King Hezekiah, ibibigay daw yun kay Eliakim. Ayon po sa talata, sa 22:20. Sige, patuloy natin ang sinasabi sa 21 at 22, Brother Gabriel. Yes po, tuloy po natin, okay? At aking susuotan siya ng iyong balabal at patitibayin siya ng iyong pamigkis. At aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay.
at siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Juda. At ang katungkulan, ayan, sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. Ayan, klarong-klaro po yan, mga kababayan. Napakaliwanag, ano? Oh, ganun po yung nangyari. Ganun po talaga ang format kasi yung mga hari dati, Brother Gabriel, meron po Opo. silang right hand, Brother Gabriel. Meron po silang kanang kamay, yung right hand. Sino yung right hand dito? Si Eliakim, Brother Gabriel. Opo. Ganun po yun sa hari, sa sangbayan ni David sa Israel. Meron yung hari, meron siyang kanang kamay, Brother Gabriel. Opo. Ganun din sa sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo yung hari, meron siyang binigyan ng susi. Yung susi na yun, binigay na sa right hand niya. Sino yung right hand niya? Si Pedro. Ngayon, ito, gusto ko lang ipakita sa inyo uli. Babalikan natin yung Isaiah 22:22, Brother Gabriel. Ipakita Opo. natin ulit sa screen. 22. Yan po. Ayan. So, yung key of the house of David, sige nga, ipakita nga natin yung sa Tagalog muna, Brother Gabriel. Yes po, Yung yan po. pagkakasaling, katungkulan. O katungkulan yon. O sige, maghanap nga tayo ng ibang salin, Brother Gabriel, sa English. Okay. Try nga natin yung New International Version. New International Version. Let's see. Tingnan natin po ito po. Ayan. I will place. Ayan. So, Yes. so I will place on his shoulder the key to the house of David. Tingnan ninyo mga kapatid yung pagkakasali, no? I will place on his shoulder. Saan nilalagay, Brother Gabriel? Hindi po sa kamay. 'Di ba yung susi, usually saan mo yun ipinapahawak, 'di ba sa kamay? Ngayon, sa shoulder inilagay. Bakit sa shoulder daw? Kasi nga authority, katungkulan, Brother Gabriel. Ayun. Ganun yun. 'Di ba? Halimbawa, merong ibibigay sa iyo na responsibilidad. 'Di ba? Idiomatic expression, sa shoulder mo nakaatang ang responsibilidad, Yes. yung authority. 'Di ba ganun yun, Brother Gabriel? Opo. So, authority nga itong binabanggit na susi nasa Mateo 16:19. Hindi po yun karunungan ng Diyos, palpak SLTV. Naku, kawawa naman ito. Kinontra pa niya yung kanyang mga ngaral, Brother Gabriel. Kasi Sinabi na nga ni Mr. Soriano, itong susi, yung ibig sabihin, katungkulan ng magbukas at magsara. Authority nga. Nako Brother Gabriel Yes. Patunayan natin yung keys of the kingdom of heaven na yan, authority yan. Ito basahin natin. Ready na ba yung slide mo dyan, Brother Gabriel? Yes, Basahin natin ang salin ng Biblia mismo. Tatanungin natin. Biblia, Brother Gabriel. O Yes. baka dahil dito, iiyak si SLTV nito. Biblia ang sasagot. Ano ba ang susi ayon sa Biblia? Basahin natin sa Amplified Bible, Expanded Edition, Yes. ng Matthew 16:19. Pakibasa. Yes, ito po nakasulat po sa Amplified Bible na expanded. Pagdidiinan ko mga kapatid kasi may Amplified Bible din po ang MCGI. So this time, mababasahin natin expanded edition. I will give you the keys, authority of the kingdom of heaven, and whatever you bind or read, declare to be improper and unlawful on earth will have already been bound in heaven, and whatever you loose, permit, declare lawful on earth will have already been loosed in heaven. Naku po, hindi pala aral Puro mga deklarasyon, mga gawain, kaburnok. Di ba? Ano ngayon ang tawag mo kay SLTV? Pakinggan natin ano bang tawag niya nga sa sarili niya, Brother Gabriel? Hindi naman natin pinapatawag pa niya. Pakinggan natin si SLTV kung ano siyang mangangaral. Siya mismo umamin nito, Brother Gabriel. Pakinggan ninyo mga. Pakinggan natin mga kapatid. I'm sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Ayun. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, kaburnok.
Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, Ay. mangmang ako, Ay. mangmang ako. Ayun ka, Burnok. Ayan, siya na daw po yung sinagsabi. Ay nako SLTV, palpak. Yung susi daw yung aral ng Diyos. Nako, palpak, wala sa Biblia. Nakakaya yung mga aral na ito, mga kababayan. Yan ba yung paniniwalaan ninyo? Butata na naman siya ni Tingnan ninyo yung nagpabutata sa kanya, hindi naman tayo, Brother Gabriel. Hindi po tayo. Hindi po tayo. Hindi po Ayan. tayo. Si Eliseo Soriano yung nagsabi kanina, Brother Gabriel. Opo. Katungkulan yung susi. Yung susi daw, katungkulan yon. O, authority nga. O, Biblia nga, nasa Biblia nga yan, no? Klarong-klaro, letra por letra na yan, no? I Opo. will give you the keys. Authority! O, bakit gagawin mo yung aral? Nako, nakakaya itong mga aral na ito, mga kababayan. Yan bang mga aral ni Eliseo Soriano? Kulang pa yan sa pag-aaral, mga kaibigan. Yes. O, nako, kawawa talaga, butata na naman. Anong Opo. tawag dyan? Comment down below, mga kababayan.